ngayon na within 2 to 3 weeks, we will be here to inspect the power plant so that it will be in accordance with the requirements as being a biofuel. We will convert that from diesel fed to biofuel energy by way of using palm oil. Kaya oo, pag nangyari ho yan na magawa natin, we will have a 24/7 power generation at a cheaper price na 6 pesos and 80 centavos. Yun pong hinintay, Chairman, ng mga kababayan namin dito. Maging 6 pesos at 80 centavos na lang. Opo. Oo. Ngayon, ang maganda pati dyan, Opo. base doon sa initial evaluation namin, para talaga lahat ma-enjoy ng mga kababayan natin dyan sa Occidental Mindoro, kulang pa kayo dyan ng another 10 megawatts. So, halos 20 megawatts ang kailangan na additional dyan. Pero, we will immediately energize itong first 10 megawatts. Pagkatapos, dadagdagan pa natin ng another 10 megawatts. Kaya maging 20 megawatts. Yan pong 20 megawatts, yan po ay 20 million watts. Ano, tama po ba ako? Hindi. 20 megawatts is 20,000 kilowatts yan. Per hour yan, per hour. 20,000 kilowatts per hour. 24 hours na po ang kung sakaling makapasok na kayo dito from Indonesia. Ano pong klase yan? Power generation? Ano pong mga equipment ang dadalhin dito? Okay. Ang ating kasing technology is a biofuel technology power generation. Yan, mayroon tayong sariling makina na ang ating panggatong palm oil. Na yung palm oil, manggagaling sa Palawan. Kasi sa Palawan, mayroon dyan 7 munisipyo na ang kinabubuhay nila ay nagtanim sila ng palm oil. So, diyan, pagka hinarvest mo lahat-lahat yan, gamitin mo sa power generation, may mga 60 to 80 megawatts ang pwede nila i-energize. Kanya yung sa atin dyan, ang target natin dyan sa 1,000 hectares, kaya na patakbuhin yung 10 megawatts power. Then, Okay, meantime, Chairman, pag kayo pumasok na dito, mamimili muna ng palm oil sa Palawan para panggatong. Oo, ganito ang initially, isasabay natin yan, yung pagpatanim din dyan ng palm oil sa Occidental Mindoro. Pero meantime, na hindi pa mamumunga yan kasi ang mga palm oil ng ating SPC, 3 years to 4 years, mamumunga na siya. So, isasabay natin yan doon sa pag-operate natin dyan sa palm oil power plant at saka yung pagpatanim ng mga palm oil dyan sa Occidental Mindoro. Yan po, Chairman, kung sakali, yan po ay 24 hours service na ng kuryente. Wala nang brownout. Wala nang brownout kasi ang ating panggatong nandyan lang muna sa Palawan. Samantala, yung diesel at saka yung bunker fuel, ini-import pa yan. Galing pa na Galing pa sa ibang bansa. Kanya, tsaka napakamahal. mahal kasi, number 1, subject yan sa sinasabing price index sa Singapore. Kung magkano ang presyo doon, yun ang magiging presyo natin. Kanya, halos araw-araw, umi-increase yan. Kaya yung ating kuryente, talagang mahal dyan dahil ang panggatong niya galing sa ibang bansa pa. Mahal. Maganda po, yun ang pinakahintay namin dito sa Mindoro, Chairman, ay para bumaba ang kuryente plus 24 hours operation. Oo, 24 hours siya. Walang blackout. Oo. Tapos, mura pa. Kasi ang ating magiging presyo dyan sa landed cost na sa mga bahay-bahay, yun na yung sinasabing 6 pesos and 80 centavos. Ayun, Oo. So, may coordination na kayo, di ba?
ba sa sa National Power Corporation dito sa Pulanlupa Central? Oo, actually, we signed already an agreement na lahat ng SPAG units i-convert from diesel to palm oil. Kaya inuna natin itong Occidental Mindoro para at least mabilis natin mapagawa dahil malapit lang ng Metro Manila. So, ang usapan namin, ang memorandum of agreement namin ng Napocor is to convert all the diesel-fired SPAG units na umaabot yan sila ng almost 180 SPAG units in 280 municipalities at saka 35 provinces yan. So, ibig sabihin, hindi lang Mindoro ang tinitingnan namin, but halos yung lahat ng mga power plant ng Napocor, ma-convert natin into palm oil para ang kanilang serbisyo din maging 24/7 din. Kasi alam naman natin lahat, ang nangyayari dyan, yung mga SPAG, pag ang budget ng Napocor kinulang doon sa approved budget sa kanila, iyon ang nangyayari, bumababa din yung power generation nila kasi wala na silang pambili ng krudo. Samantala kung ang gagawin natin, katulad yung napag-usapan namin ng Napocor na i-convert natin ang mga diesel-fired plant into palm oil, iyan we have the assurance of 24/7 or 24 hours ang ating power generation. Kasi ang ating panggatong hindi na manggagaling sa ibang bansa. Wala nang kung ano ang mga dadaanan pa ng mga traders, kung mga sino yan. As ang atin ang mga magsasaka ang ating kausap para makatulong. Kasi itong kuryente natin, hindi lang ang mga consumer ang makikinabang, kung hindi, ang maganda dyan, ang mga magsasaka. Palalakasin natin ang sinasabing empowerment, economic empowerment ng magsasaka para hindi naman sila naiiwan sa ating sosyedad. Yun. Oo. Sir, nabanggit nyo, may napadanda, pero darating ulit dito yung mga technician, mga engineers ng Asian Pyrochem from Indonesia. Yung actually, yung ating kapartner sa Indonesia is the biggest power generation and transmission company in Southeast Asia. Pinakamalaki yan sa Southeast Asia. Ang pangalan niya is PT-PLN Indonesia. Ngayon, itong PT-PLN, ang Indonesia, halos ganyan ang nangyayari. Kino-convert nila from diesel to palm oil. Para ngayon, mag-conform sila sa sinasabing climate change mitigation, yung CP28 na pinagpirmahan last year, na ang isa sa mga participant doon ay ang Pilipinas. Kaya nga, ang nangyayari ngayon sa ating enerhiya, mayroong sinasabi ngayon na energy transition. Ibig sabihin, yung lahat ng fossil energy power plant, katulad ng bunker fuel, diesel, at saka coal, yan patitigilin na yan sila by the year 2030 according to the Paris Forum agreement na CP28. Kanya nga, sa ngayon pa lang, kailangan tayo maghanda na tayo doon. Kasi pag hindi natin na-convert yung mga fossil energy into a renewable power, magkakaroon tayo ng violation doon sa mga pinirma natin sa Paris. So ngayon, as of today, dapat ang mga diesel-fired plant or bunker fuel power plant or coal-fired power plant, dapat umpisanan nila i-convert into a renewable power. Na isa tayo sa player para i-convert yan. Kasi ang kagandahan yung atin, wala nang babaguhin sa planta except yung makina. Tatanggalin natin ang makina, pagkatapos magkakaroon tayo ng refurbishing konti at immediately pwede na siya energize. Kasi
ang ating palm oil at saka yung diesel, halos hindi nagkakaiba yung kanyang gamit. Kasi ang ating palm oil, ang problema lang sa palm oil natin, yung malapot. Samantala, ang diesel, hindi malapot. Pero, ang ginagawa natin dyan, iniinit muna natin bago siya isalya doon sa makina. Ayun. Sir, maganda po yan. May 8 minutes na lang tayo natitira. Sir, gusto ko pong tanungan ulit, ano? Maganda, as soon as possible. Oo. Ano ng operation ng Pyrochem sa kuryente natin. Oo. Pero kung dami nagtatanong na farmers, tuloy ba yung pagpapatanim ninyo ng Virginia Tobacco at saka Burley itong darating na season? Oo, kasi ang ating ngayong programa, maliban dito sa enerhiya, meron tayong programa na the first in the Philippines and Indonesia, yung sinasabing bilateral trade agreement on global bartering. Anong ibig sabihin ho yun? Ang ibig sabihin ho yun na tayo, na makipag-barter din tayo o makipagpalitan tayo ng mga kanilang goods and services para makapag-participate tayo sa global bartering. Now, ang aking isinama na mga products na pwede natin i-barter, number 1, tobacco, number 2, abaca, fibers, and number 3, mineral ores. Okay, sa tobacco tayo. Pag sa tobacco, ang mangyayari dyan, pwede tayo makipag-usap sa local government na ang local government ngayon will initiate to set up a local enterprise, an LGU enterprise. Yung LGU enterprise ngayon, ito naman ngayon ang makikipag-coordinate sa mga farmers para magtanim ng tobacco, abaca, ganyan, or abaca. Ngayon, ang mangyayari doon, ang local government now, dahil magkakaroon sila ng LGU enterprise, ito yung parang korporasyon ng LGU. Kasi may mandando ang LGU magtayo ng ganyan. So, ang mangyayari doon, ang LGU ngayon, ang maghahanap ng pondo, katulad dyan sa Land Bank o DBP, ay may pangungutang ng LGU yan para magkaroon ng pondo itong mga farmers. Ngayon, ang mga farmers naman, magtatanim sila, of course. Ngayon, pagtanim nilang ganyan, ako naman ang magbabarter ng kanilang tinanim sa Indonesia. Ang sistema niyan, halimbawa lang, ito mga coal-fired plant natin or urea fertilizer consumer, pwede sila ang magbabayad dito sa mga tobacco. Pero that will be arranged by the local government para tulong-tulong ito. So, ang mangyayari doon, bago natin dalhin ang tabako sa Indonesia, bayad na yung mga farmers. Ayun. Sabi niyo po yung, dito kasi almost 2,000 yung urea fertilizer. Doon pala sa Indonesia, 5 to 600 pesos lang. Oo, kasi ang paliwanag yan, bakit mababa ang cost ng urea fertilizer sa Indonesia, sila kasi mayroon silang sinasabing LNG processing or yung sinasabing liquefied natural gas degasification. Ngayon, pagka nagdidegasify sila dyan, mayroon sinasabing derivatives na nitrogen. Yung nitrogen ngayon, yun ngayon ang kino-convert into urea fertilizer. Kaya kumbaga sa itong urea fertilizer, ano lang ito, waste product lang ito ng liquefied natural gas o yung sinasabing LNG gas. Kaya mura lang sa kanila. O mura. Ngayon, Darating dito sa Pilipinas, sa Mindoro, yung fertilizer na mura lang. oo, Dadaan sir sa mga traders wala nang sa farmers. tama kasi wala nang traders dahil ang tawag natin is bartering. Ibinabarter natin yan doon sa Indonesia. Halimbawa, i-barter natin ang tobacco. Ang kapalit naman noon, urea fertilizer. Pwede rin cash sa mga farmers. Hindi, cash yun. Kasi ang mangyayari doon, ito may kailangan ng coal, may kailangan ng urea, may kailangan ng simento, may kailangan ng bakal.
sila ang magbabayad ngayon sa mga farmers. Kaya pag ano nila ngayon doon, bago natin dalhin yan sa Indonesia, bayad na yung farmers through the LGU. Sir, excuse me, wala na tayo sa parting words niyo, sir. Sige. Okay. Alright. Next time, sir, itutuloy natin ang usapan natin on air. Sige ba? Yeah, okay, mga Tayo, sir. okay, mga kababayan sa Occidental Mindoro, huwag kayong mag-alala at ang ating Indonesian counterpart, ang Indonesian government, nasa roadmap tayo sa kanila. Ibig sabihin, the mere fact na naisama natin ang Deputy Ambassador na nagsalita dyan nung nag-signing tayo ng energy agreement na inassure niya na tutulungan tayo at tayo magiging parte dito sa isang region na makakaangat. Hindi lang tayo naiiwan dito sa Pilipinas na halos hindi natin malamang kung anong mga susunod na hakbang sa ating sinasabing future. Salamat mga kababayan dyan. Salamat. Thank you. Okay, mga kaibigan, si Chairman Luis Llano ng Asian Pyrochem from Indonesia. Ayun. Hala, tingnan. Okay, mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang papakalam sa